Boss Motovlog. Meet Winky, ang ating WinRx 150 na ngayon ay tinetest ride natin. Yes, hawak kamay na natin itong 2024 WinRx 150. Kung natatandaan nyo, nakarang taon lang pinakilala ito sa SM South Mall Las Piñas. Ipinakilala nga ito bilang kapalit ng minahal na rin nating Supra GTR 150. Ipinosisyon bilang isa sa pinakamalakas na underbone sa bansa. Dala-dala daw nito ang balancing power, ergonomics at advanced features. At may mga variant to. Tatlong variant nilabas sa Pilipinas. Merong standard, merong ABS, at yung ABS Racing. Itong kulay na to na white and black combination, ito po yung standard version. Wala po itong ABS. Mabibili mo siya ng 124,900 pero naka-less 10,000. Alam ko naka-promo to sa mga kasa. Makukuha mo na lang nasa 114,000. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan matatapos yung promo nila, pero mas maganda. Ngayong araw, bibigyan kita ng 5 dahilan para bilhin na ang WinRx 150 na ito ng Honda. 5 dahilan para hindi ka na magdalawang isip at sigurado ako sa iyong hindi ka magsisisi sa motor na to. Una sa listahan, reliability. Pag sinabing Honda, kaakibat niyan ang reliability. At ang milyon-milyong mga tao sa mundo ang nagtitiwala sa Honda brands. Dahil sa tagal na nila sa merkado, hindi maaaring hindi ka bigyan niya ng magandang serbisyo. Dito nakilala ang Honda sa pagbibigay ng cost-effective means of transportation, lalo na dito sa atin sa Southeast Asia na talaga namang kailangan natin ito. Pangalawa, subok. Ang makina ng Honda ay subok. Hindi mo pwedeng ibigay ang tiwala mo sa isang brand kung ang mga produkto nito ay hindi subok. Kaya naman ang Honda ay nananatili hanggang ngayon at patuloy pa rin nagbibigay serbisyo sa mga tao dahil hinubog na sila ng panahon. At ang bunga niyan ay ang nasa harapan natin, ang WinRx 150. Hindi maaaring hindi nila galingan ang pagkakahubog dito sa motor na ito. Hindi ang isang tensioner issue ng RS150 ang makakasira sa produkto ng Honda. Pangatlo, safety features. Among all brands, among other underbone na meron dito sa Pilipinas, itong Honda WinRx lang ang merong angat na safety features. Bukod sa ABS na meron to sa harapan, meron pa yung bank angle sensor. Ito lang ang merong ganitong safety features na kung saan mamamatay ang makina mo pag nakatumba na ang motor mo. Ibig sabihin, hindi na madadagdagan pa ang mga disgrasya bunga ng pagkataranta ng iyong pagkabagsak sa motorsiklo. Keyless na rin ito at mayroong anti-theft alarm para siguradong mas safe ang pagpaparking mo, hindi basta-basta matutungkab gaya ng mga disusipang motorsiklo. Pang-apat, comfortability. Dahil ang motor na to ay naka-upright position, hindi ka dito basta-basta mangangalay. Komportable ka, ika nga. Kumbaga kahit mapa-long ride ka o mahaba man ang biyahe mo o long stretch man ang binabaybay mo, ay stable ka pa rin sa kalsada, idagdag mo pa yung makakapal na gulong ng motor na to. Napakahalaga ng comfort lalo na sa pagbabiyahe dahil diyan nakasalalay ang pagtigil mo at pananatili sa isang motorsiklo. Idagdag mo pa ang cellphone charger para lalo kang komportable. Lalo na kung mapalong ride ka, wala kang pangamba na hindi mo maititext ang mga mahal mo sa buhay. Ang assist and sleeper clutch ay nakakatulong din para komportable ka sa pagpapalit mo ng mga gearings at hindi ka mangangamba na hindi ka nakapagpalit. Ang resulta, mas nakakapag-focus ka sa pagmamaneho mo nang walang aberya. Panglima at pinaka-importante sa lahat, ang after sales support. Mas maigi ang buhay na daga kaysa sa patay na leon. Aanin mo ang isang bagay kung hindi mo naman ito nagagamit. Yan ang sinisigurado ni Honda dahil sa after sales support, hindi ka mawawalan dito ng pyesa. Kahit yung mga lumang motor pa na modelo nila hanggang ngayon may mabibilang ka ng pyesa. Mas lalo na siguro sa bagong modelo na labas ngayon na WinRx. Kaya pagdating sa tagal at tibay ng makina, after sales support sa nagpapatunay nito. Ito ang naghuhubog at lalo pang napapatagal ang relasyon ng isang motorsiklo at ng consumer nito. Sa halagang 131,900 para sa Racing Edition, hindi ka nalugi sa mga specs and features na makukuha mo sa motor na ito. At sinisigurado ko sa iyong mapapatagal ang pagsasama nyo ng motor na ito dahil sa mga nabanggit na dahilan.
titingnan mo ang motor na to sa kanyang harapan, ganun din sa gilid, sa likod, kahit sa top view ay wala kang makikitang kagaya nito sa market ngayon. Distinct ang forma. Kung kukuha ka ng Winner X, ikaw pa lang ang merong ganyang klaseng tinding ng motor. Kaya naman hindi makikakaila at maitatanggi ng mga nakakakita dito ay naggagandahan sila sa motor. At yung iba pa nga hindi alam na meron palang ganitong klaseng underbone na nag-exist sa market ngayon. Yung ilan naman nagtatanong magkano daw yung presyo. Sabi ko 114,000 lang makukuha mo na yung ganyang tindig. Naka-promo sila ngayon, puntahan mo na agad sa kasa. Napaka-forma, walang kagaya. Kaya naman yung mga nakakakita nito talaga namang nagugulat sa ganda kasi meron siyang ganda na siya lang. Wala kang makikita sa iba. Matalas sa mga edges nito at kung ihahambing mo siya sa mga hayop sa kagubatan hindi mo siya makikita sa wilderness. Tingin ko makikita mo to sa ilalim ng karagatan. Kung titingnan mo yung kanyang front view, hawigan siya ng isang shark o pating na ganun yung forma niya. Hindi ko naman mahalin tulad sa isang ibon dahil wala naman siyang pakpak. Pero sa angas ng talas ng mukha nito sa harapan, talagang pating na pating yung datingan. Lalo na kung titingnan mo to sa side view, makikita mo talaga yung hubog ng isang napakaangas na masterpiece. Napakalupit talaga ng pagkakagawa dito sa Winner X. So napakaganda talaga tingnan. Kaya naman ito yung naging distinct look ng motor na ito. Nagpaangat sa iba, kumbaga. At bukod sa ganda ng motor na ito, yung aesthetic design, dala-dala pa ito ng Honda na mas lalo nagpaangat ng iyong pride of ownership kung sakaling kukuha ka ng motor na ito. Wala nang pagtatalo doon. Pag sinabing Honda, alam na ng tao yon na matibay, maaasahan at napakadaming after sales support. So dito tayo ngayon sa makina. Ito ay pinapatakbo ng 149cc to be exact, single cylinder, double overhead cam 4 valves, liquid cooled na rin ang makina nito. Kayang sumipa ng 15.4 horsepower at meron tong 6-speed manual transmission. Yung horsepower na 15.4, hindi mo madidistinguish yan. Ano ba yung 15.4 na yon kung hindi mo siya maikukumpara sa iba? Halimbawa, gumamit ka ng isang motor na 125cc, pinatakbo mo. At gumamit ka ngayon ng 150cc 4 valves na 15.4 horsepower daw. Doon mo palang madidistinguish kung gaano kalakas yung 15.4 horsepower dahil nakagamit ka na ng 125cc at gumamit ka nga ng 150cc na makina. Ng makina, syempre pagkagaling ka sa kasa hindi naman siya agad nakalak. So ganito lang siya. So punta ka sa susi mo. Siguraduhin mo nakabukas tong tong susi mo. Bubuksan mo siya. Pagaya niyan, lumalabas yung green. Pagka green yan, pwede mo nang pindutin to. Ito. Mabubuksan mo na siya. So balik mo natin sa gitna. Kung gusto mong wag mabuksan, long press mo lang. Pag nakita mo nag-red, yan, red na siya. So, hindi mo na magagalaw yan. Kahit pindutin mo yan. Nakalak yan, mga bossing. Diba? O, magagalaw mo nga siya, pero nakalak to. Hindi mo bubuksan. Pero kung gusto mo naman buksan na ulit, long press mo lang ulit. Pag lumabas na yung green, pindutin mo ulit. Ito yung guide natin may makikita ka dyan. Ito, may guhit. Ito sa upuan. Tapos dito rin yan sa may bukasan. No? Tulak mo lang siya. Tapos yan, ikot mo ganon. So mabubuksan na yung iyong motorsiklo. So dito sa gear natin, sa panel, makikita mo dyan, gear. Tapos yung RPM gauge. Diba? Tapos yung gasolina mo kung puno, tapos may oras dyan, kilometer per yung tinatakbo ng motor mo, yung odometer kumbaga. Tapos dito yung push button mo. So wag mo i-start siya na naka 1 kasi aabante ka niyan. Kailangan in-neutral mo muna siya. Ang gagawin mo, pipindutin mo tong clutch. So mamaya pag-usapan natin tong clutch, lalo na sa mga baguhan Tapos dito sa pedal, ito sa cambio, ito. Iaangat mo siya ng kalahati. So makikita mo na yung neutral indicator. Pagka neutral, kahit i-start mo yan, hindi na siya abante. Kasi minsan pagka halimbawa nasa 1 ka, di ba? 1 muna natin.
So yan, basta lagi mong tatandaan, lagi mong inyo neutral pagka mag-i-start ka. Huwag ka mag-i-start ng motor na naka-gear ka. Pwede yun pagka mahusay ka na, no? So ang gagawin mo lang, halimbawa pag naka-1 siya, pipigain mo yung clutch. Tapos pwede mo nang i-start to. Yun nga lang, ready to go ka na yan kasi naka first gear ka na eh. Pag piniga mo yung gas, aandar ka na yan. So mahalaga pa rin, lalo na kung baguhan ka, mag-neutral ka muna. So half lang na angat kasi yung pagitan ng 1 gear saka second gear meron po yung pinakagitna, no? Halimbawa yung 1 turn, yung isang angat, yung gitna nun, dun mo makukuha yung neutral. So kagaya nito, iaangat ko siya kalahati lang, ayun, naging neutral na siya, nawala na yung gear indicator na gear 1. So pwede mo nang bitawan yung clutch mo. Tapos i-start na natin yung motor. Ayun na siya. Mag-start na, di ba? Ito naman makikita mo yung RPM gauge o yung revolution per minute. Ayan. Kaya magra-ride tayo mga bossing. Tapos papakita ko rin sa inyo yung height reference, no? Pero ngayon, halimbawa nagmotor ka na, tapos nakabalik ka na rito. Paano mo siya papatayin, ano? So ito lang. Patayin mo siya, pipindutin mo ulit. Ganun lang. Makikita mo diyan CU, lumalabas CU. Ayan. Pwede mo siyang patayin ng ganyan. Tapos punta ka ulit sa susi. Naka-green pa, so pwede pa siyang mabuksan, ano? Pero i-long press mo lang, lalabas na yung red. O, patay na yung ilaw niya. So hindi na siya mabubuksan. Ayan. Tapos i-lock mo din. Ayan, i-lock mo. Nakalock na yung handle niya, no? Hindi siya mabubuksan. Tapos mag-a-alarm. Gusto mong may alarm? Pindutin mo lang to. Yan. Tingnan natin kung lalabas yung indicator doon. So yun, pag pinindot mo to, yung sa taas, nilalabas na indicator na yung signal light. Ayan. Ibig sabihin yan, naka-activate na yung alarm niyan. Pagka ginalaw mo yan. O yan, nag-a-alarm na siya. So gagawin pa nag-a-alarm, para hindi malobat yung battery mo, pindutin mo lang itong taas. Yan, pinindot ko lang yung taas. Dalawa kasi yun eh. Mawawala na yung alarm niya. Okay, as height reference 5.5, sukatin natin kung abot ba natin. Kung mapapansin nyo mga boss, pagka dalawang paa, dito ko ng konti. Pero pagka isang paa lang, flat foot naman. So maganda yon na naabot natin, lalo na sa traffic. Hindi tayo mangangalay masyado. Yan, saktong-sakto lang to sa height natin na maliliit. So ngayon, test ride naman natin. Bigyan ko na yung ride impression. Suot lang ako helmet. Boss Motovlog.
Dito sa ating first test ride sa motor na to, dito mo natin malalaman yung totoong power ng 15.4 horsepower. Dito mo rin malalaman yung handling stability, yung control, kung gaano ba kabilis yung motor, at syempre kung sa long ride ba mangangalay ang likod mo, o kaya naman sa traffic baka naman mangawit ang kamay ko at maisoli na to sa sakit ng aking kamay sa kakatigan ng clutch. Sa tagal ko pong nagmo-motor, almost 15 years o 20 years na yata, mahigit. Nag-start po kasi ako magmotor 15 years old. So ngayon medyo mahaba-haba na rin ang pagmomotor ko. Sa dami kong na-test na motor, masasabi ko na okay itong Winner X. Maganda yung handling niya, at kahit na nasa 5th gear, hindi ko nga lang naisagad ng 6th gear to dahil wala tayo sa controlled area. Dito lang tayo sa Vermosa Imus. Sinubukan ko lang yung shifting ng mga gearings at napaka-smooth po ng transition, na wala ka man lang vibration kada palit ng gearings, walang vibration kang mararamdaman. Ito yung napakaganda talaga sa Honda. Kahit sabihin mo nang gigigil yung makina niya, kumbaga sinasagad mo sa RPM yung gearings, tahimik pa rin po yung makina, wala kang masyadong maririnig na garalgal niya. Ito talaga yung trademark ng Honda, kahit since nung mga unang motor ko pa na XRM hanggang ngayon mga bossing, maikukumpara ko siguro mga 20% lang na nabawas sa lakas ng power nun. Almost 20 years na rin yung XRM ko, 17 years yata. So napakalupit, ganun pa rin talaga yung performance ng Honda, naramdaman ko siya lalo nang tinest ride ko itong Winner X. At maganda, ma-test ride nyo rin to, kaya pumunta kayo, halimbawa may mga test ride si Honda, dun pa lang magigauge